Naglayag sa bisinidad ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng panibagong maritime cooperative activity sa pagitan ng dalawang bansa. Siksik naman ang aktibidad ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore kung saan pinalakas ang defense cooperation ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Narito ang report. Binabantayan ngayon ng gobyerno ang posibleng bagong istruktura sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Base ito sa hawak na raw information ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area. No? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, binabantayan ito. Ang Bajo de Masinloc ay kabilang sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang nature reserve kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Mula naman May 26 hanggang 30, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at Estados Unidos sa bisinidad ng Scarborough Shoal. Lumahok sa 5 araw na pagsasanay para sa Armed Forces of the Philippines ang BRP Antonio Luna kasama ang AW-109 helicopter, FA-50 fighter aircrafts at Sokol aircraft. Kasama ring naglayag ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard habang ipinadala ng US Indo-Pacific Command ang US Coast Guard ship Midget at isang MH-65 helicopter. Nakatakda namang i-transfer sa Pilipinas ang isang barko ng US Coast Guard na kinumpirma ni US Secretary of War Pete Hegseth sa kanyang pulong kay Teodoro sa Singapore kung saan tinalakay din ang pagpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa sa First Island Chain. Nakipagpulong din si Teodoro kay Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi at isa sa napag-usapan ang pagkakaroon ng advanced discussion sa pag-transfer sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer escort mula Japan Self-Defense Maritime Force. Sa pagpapatuloy ng 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore, ipinagtanggol ng kalihim sa kanyang talumpati ang Japan mula sa mga akusasyon ng militarism. Unfortunately, we are witnessing the improper use of history, including the unfair vilification of Japan, to obscure one's own misbehavior at present. Japan certainly is a model citizen of the world. I think there is unanimity among almost all of us. Hindi naman kumbinsido si Teodoro sa pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct na kabilang sa isinusulong ngayon sa ASEAN Summit. Giit ng kalihim dahil sa China, kaya't may mga insidente sa karagatan na mayroon ding overlapping claims sa Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei bukod sa Pilipinas. Our acts are based on and not inconsistent with our fundamental laws. So within us, within ASEAN, there is no need for a code of conduct. Once again, the encounters are caused by an occupant without any right or any legitimate claim that they are willing to demonstrate impartially before an international tribunal, such as in the arbitral award. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas kung saan isinaad na walang legal na basihan ang 9- at ngayon 10- line sa buong South China Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na nagkasarin ng military drill ang China sa kasagsagan ng pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos sa Scarborough Shoal. Tinawag ito ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na propaganda kasabay ng paglilinaw na namataan lamang ang kalat-kalat na pananatili ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy.